Magandang hapon po mga kapatid. Binabati ko kayo sa pangalan muli ng ating Panginoon Kristo sa hapon pong ito. Okay, so at makibukas po kayo sa akin sa aklat ni Juan chapter 10 verse 27 hanggang verse 28 para sa ating magiging teksto sa hapon pong ito. 27 hanggang verse 28. Muli kong babasahin po sa inyo. Verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin. Manalangin po tayo. Salamat po Diyos sa salita na aming napakinggan, nabasa sa oras pong ito na nagbibigay po sa amin ng isang kasiguruhan at tanda ng bilang isang tunay na inyong mga tupa at nagbibigay po ito sa amin ng seguridad bilang mananampalataya. Kaya po sa oras pong ito ay nililimos po namin ang tulong ng banal na Espiritu na pagpalain ng pandinig ng bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, maraming salamat sapagkat ang salita mo ang siyang aming pagkain ng aming kaluluwa. Kaya, Lord Diyos, naway malugot po kayo at makinabang po ang bawat isa po sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, nung ako po ay wala pa sa pananampalatayang Baptist, nung ako po ay nasa paniniwalang Pentecostal, ay ang gusto ko po ay laging sigurado ako sa aking kaligtasan. That's why kapag mayroong imbitasyon sa altar ay ako yung unang-una na pumupunta. So it means I want to be secure sa aking kaligtasan at gusto kong masiguro na ang kaligtasan iyon ay nasa akin. Kaya every time, every Sunday na merong invitation from morning kasi hanggang gabi, ay yun po yung panawagan. Kaya ako yung lagi ang nauna. Kaya napakahalaga po ang tanong pong ito sa isang Kristiyano na minsan dumating ang mga problema ng mga mananampalataya, minsan natatanong nila ang kanilang mga sarili. Tunay ba na ako ay nakay Kristo? Kung sigurado ba talaga ang aking kaligtasan para kay Kristo? At ito po ang struggle ng ibang mananampalataya. No? Pero sa atin bilang mga tunay na reform ay wala na po sa atin po dyan. Dahil nakita at nalaman na po natin ang mga bagay with this, kapag ikaw ay isang mananampalataya, talagang dumarating ang mga bagay pong ito just to be strong. No? Magiging malakas po tayo. Kaya kasama po yan. Now, unti-unti po natin naintindihan. At of course, ang mga Kristiyano, kapag sila ay malakas, iyon po yung may seguridad po sila. Pero pag dumating ang isang kainaan, sometimes dumarating talaga na tinatanong ang kanyang mga sarili. But this time ay makikita po natin that there is an assurance. Kahit sabihin po natin salasalabat ang mga kinakaharap po natin, feeling po natin ay nanghihina po tayo, nalubog tayo, maaaring nagkasala po tayo, pero mas klaro ngayon than ever before. Right? Ayan po yung problema kasi. Problema sa mga nagtuturo, hindi nila itinuturo yung mga totoo. That's why dito sa John chapter 10 ay nangusap ang ating Panginoon na merong pagpapakumbaba. I mean, yung kanyang boses, yung kanyang salita, ay makikita po natin just to clear this issue. Kaya dito ay dinescribe niya ang kanyang sarili bilang isang pastol o good shepherd sa kanyang mga mananampalataya, sa kanyang mga tupa.
And dito sa dalawang verses na ito, ay ipinapakita niya po dito yung isang palatandaan, ang isang tunay na kanyang tupa, at yung kasiguruhan ng kanyang kaligtasan, of course. Yun po yung inahabol ng mga tao. Depende kung ano ang itinuturo ng mga ngaral sa kanya. Kaya dito sa pananaw ng biblical, ang alam po natin, ang kaligtasan ay hindi po nag-umpisa sa tao kung saan ay hinanap niya ang Diyos. Okay? It begins with Christ. That's why ang tawag niya sa kanyang mga mananampalataya ay kanyang mga tupa. Now, tignan po natin yung background, yung historical background kung bakit nasabi ng ating Panginoon, because sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, ang pagpapastol o shepherding ay very common po na ito ay trabaho dito sa lugar ng Judea at saka Galilea. Common job lamang po ito. Makikita po natin ang pagpapastol ay katulad ng, of course, the leadership by calling. No? So, pag meron silang mga alagang tupa, baka may mga kanya-kanyang pangalan, no? Baka ang pangalan ng isa ay Cutie, no? Cute. Pag tinawag ay lapit ka agad. So it means alam nila kung sino yung tumatawag, alam nila kung ano yung boses ng kanilang nagpapastol o nag-iingat sa kanila. Right? Of course, alam din po nila dito marirecognize, of course, sinusunod nila yung boses ng kanilang taga-pastor. No? While yung mga ibang nandoon, yung strangers, of course, they ignore those calling. No? Stranger eh. Kaya hindi niya napakinggan ang pangalan. That's why ang ating Panginoon always use this familiar agricultural picture, yung setting. Ginagamit niya ito bilang larawan para lang i-describe ang isang relasyon between sa kanya at sa kanyang mga mananampalataya. Sa istorya, okay, ang katuruan pong ito ay ginagamit din po sa Jerusalem. Lalo na kapag piyesta ng kanilang dedication. Nabasa po natin in John chapter 10 verse 22. So it means pati yung mga religious leader ay ginagamit din po ito, and but they are questioning Jesus na talagang siya yung Messiah. Kaya nga sabihin mo nila sa amin. Okay, kung talagang ikaw ang Messiah. That's why yun po yung mga tinatanong ng mga Jewish leaders. So in response ay ipinaliwanag ng ating Panginoon that their unbelief proved, no, yung kanilang hindi paniniwala ay nagpapatunay lamang na sila ay hindi tupa ng ating Panginoon, while those believers like us, of course, we know our shepherd. That's why we follow Him. Kaya nga tayo nandito because alam po natin ng kanyang salita. Yan yung boses po niya at yan yung pinapakinggan po natin. At yan din po yung mga sinusunod po natin because alam po natin ang isang pastol kapag inawakan niya ang isang tupa, talagang dadalhin po niya sa isang lugar na kung saan satisfied. So, ganun po tayo. That's why we are here dito sa simbahan. At yan po yung identity bilang isang mananampalataya because alam naman po natin na siya ay sinusunod po natin. And of course, ang katibayan, ang isang mark, you have the eternal life. At ibinibigay lamang po yun sa mga mananampalataya kay Kristo. No? Although hindi nila nakikita yun, but for us, we know in our faith, ay meron po tayo niyan, di ba? Hindi nila pwedeng questionin po yan. Kaya yan ay pinaglalaban
pa rin natin kahit sa patayan na meron po tayo. Ganun po kasiguro. No? Kaya yung mga strangers, wala sa kanila, ay baliwala lang sa kanila po yun. Kaya ang tunay kang mananampalataya, alam mo kung ano ang boses ng ating Panginoon. That's why you follow Him. Okay? At lahat ng mga itinuturo ng ating Panginoon, it echo to you. No? Dahil itong mga bagay pong ito, like yung mga tawag nito, yung mga prophets, they prophesy that God as the true shepherd. Even in Old Testament, makikita po natin in Ezekiel chapter 34, di ba? Tinawag din po siyang great shepherd din po doon. Yan yung pinangako ng Diyos sa kanila na sila ay shepherd them. At yun yung kanilang pinanghahawakan. Kaya tayo bilang mga followers at mga mananampalataya at tunay na kanyang tupa, of course, we have those promises na merong buhay na walang hanggan ang bawat isa po sa atin. At yan yung sinasabi dito ng Panginoon. That's why meron siyang, ang ating Panginoon, there is a divine rule na ang kanyang mga tupa ay kanyang isi-shepherd. And that's the promise of the shepherd to us. Kaya tingnan po natin in verse 27 kung papaano yung kanilang perception, itong mga tupang pong ito. Ano ang pagkaunawa ng mga tupa pong ito? Dahil sinabi ng Panginoon sa kanila, sa kanyang mensahe, my sheep, hear my voice. No? Pinapakinggan ng tupa ang aking mga salita, aking mga boses. Diyan yung unang marka sa isang tupa. Di ba? Simple lang. Nakikinig ang mga tupa sa kanyang pastol. Nakikinig sila. Kaya nga tayo nandito para makinig sa kanyang mga boses. Di ba? My sheep hear my voice. Right? Dito, hindi nagsasalita ang ating Panginoon. Okay? Patungkol sa mga bagay na kung saan ay ang isang mga tupa ay nagiging baliwala sa kanila. Pero dito, ang Panginoon ay nagsasalita about spiritual responsiveness to Him through His Word. Di ba? Meron po tayong response sa kanyang mga salita. Kaya yung salitang nakikinig o hear ay ito ay present tense na ibig lang sabihin ongoing action, no? Always hearing the voice of God. Ngayon, problema mo na lang kung wala ka dito, no? Hindi mo napapakinggan ang boses ng Panginoon sa pamamagitan po ng preaching. No? So, ibig lang sabihin, itong mga tupa ni Kristo, ito ay hindi mga tao na kung saan napakinggan lang ang kanyang salita at then wala nang mangyayari. No? Katulad kanina, yung panawagan na dapat ang ebanghelyo ay magmula sa atin from ours ay dapat kakalat, pupunta kung saan. No? Depende sa nakikinig. Kaya nga makinig ang dapat makinig. So, ibig sabihin, intindihin mo kung ano yung napakinggan mo. Pag naintindihan mo, of course, may kasamang bakit mo napakinggan po ito. Ibig sabihin, isi-share mo. Babahagi mo. Yun yung ibig sabihin na dapat intindihin mo ang iyong napakinggan. Right? So, tayo yung mga tao na kung saan patuloy na nakikinig sa pamamagitan niya. At yan ay nakikita through our lives. Di ba? Subukan po natin. Kung wala ang salita ng Panginoon, do you think kikilos ka ng naaayon sa salita ng Panginoon? Hindi. No? Kikilos ka ayon sa galaw ng iyong katawan o yung katawan mo, di ba? Pero kung di ka Kristiyano, patuloy ka nakikinig, yun yung mangyayari at sinusundan mo lagi ang salita ng ating Panginoon.
Kaya dapat mahalaga at maintindihan po natin bakit sinasabi po dito, kailangan natin pakinggan ang salita ng Kristo. What is the mean of to hear Christ's voice? Para sa atin, no? Alam po natin, no? Ito ang salita ng Panginoon. So, sabi po niya, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking mga salita. So, tandaan po natin, mga kapatid, intindihan po natin. Ngayon, nagsasalita ang ating Panginoon. Paano siya nagsasalita? Actual ba na nagsasalita sa iyo? Hindi. Through Scripture. Alam natin, Christ speak through us by Scripture. Diba? Yun yung malinaw. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, tunay na mananampalataya, talagang sisisid ka. You are going through near to God's word, di ba? Hindi mapapawalay sa iyo ito. At least, kung wala kang actual na Bible, dahil malaki na ito, hindi na sophisticated, may mga cellphone na po tayo, di ba? Kaya at least, dala-dala mo. At malang namang hindi mo yan bubuksan. Right? Hanggat maaari, talagang nakikita mo ang salita ng Panginoon at pwede mong konsultahin anytime you want. Kaya dito sa Scripture, kung tunay na mananampalataya, of course, sa salita ng Diyos, maaaring once na binasa mo, hindi mo maintindihan, pero tandaan po natin mga kapatid, there is something in our hearts, no? Ay, totoo pala ito ang sinasabi ng Panginoon. Di ba? Kahit hindi mo siya naintindihan sa unang pagbasa mo, but still, there is truth na lumalabas sa puso mo na sinasabi mo ay totoo ang sinasabi ng ating Panginoon. Why? Bakit mayroong ganun? Why? Because yung banal na espiritu na nananahan sa iyo, okay, ay yun ang kumikilos. So ang banal na espiritu ang siyang nagbigay ng tenga para ikaw ay makapakinig. Without, hindi ka mag-aaksaya ng oras sa ganito. Right? Okay? Pero hindi lang doon natatapos, mga kapatid. Kung talagang tunay naman na nananampalataya, what will going to happen? Of course, they will respond. We will respond in faith. Diba? Magre-response po tayo nang mayroong pananampalataya. We take it and response it by faith. Yan po yung nangyayari. Di ba? Kaya maraming mga tao na nakakapakinig ng gospel outwardly, no? Every time they hear sermons, attend church, okay? And read the Bible. Pero ang tunay naman na nampalataya, nakikinig sa kanyang puso. Sa puso. Doon niya ipinapasok. Kaya yung mensahe na kanyang nakikinig, na napapakinggan, na aabot ang kanyang puso. Okay? Pumapasok sa kanyang puso ang kanyang napapakinggan. Kaya ang tawag dito ng mga theologians, no? Ay effectual calling, di ba? Yung mga tawag po ng mga theologian. Okay? Kung saan ang Diyos, ipinadala niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng tenga, di doon natatapos, kundi pumapasok, merong kapangyarihan na pumasok sa puso sa iyo. Ano nangyari sa iyo? Okay? That's why si Louis Berkhoff, in-explain niya po ito. Sabi po niya, effectual calling is that act of God whereby He summons. No? Yung effectual, yun yung nagkakaroon ng resulta. That's why He summons sinners. The moment na nakapakinig ng gospel, of course, ay talagang tinatawag ang isang makasalanan at yan yung kapangyarihan para ang isang Kristiyano o magiging Kristiyano will respond faithfully. At yan ang nangyari po sa atin, sa iyo. You respond in faith. Okay?
At yan yung mga palatandaan na nangyari sa atin. After that, of course, lahat ng mga turo na strength sa'yo ay tinatanggap mo, it is true. Kaya nagkakaroon ka tuloy ngayon ng isang teachable heart, nais mong matutunan. Right? Nais mong mapakinggan. Kaya sumusunod ka, nagkaroon ka ngayon ng isang puso na dapat maturuan. At yan yung puso ng isang tupa na kung saan gustong malaman ang katotohanan. Kaya kapag ang isang tupa at ikinurik po siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, although mag-struggle po siya in times, pero tandaan po natin, yan ay susunod pa rin. Right? Sometimes ganun talaga eh. There are struggles, but down, okay, ay susunod po sila sa katotohanan. Right? Kaya ito yung contrast dito sa mga mga Pariseo na ito. Binanggit dito po sa John chapter 26. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo maniniwala sa akin dahil hindi ko naman kayo tunay na tupa. Kaya makikita po natin yung diferensya between the strangers and the sheep. Now, tignan po natin. Ang ating Panginoon, hindi niya sinabi na ang kanyang tupa. Okay? Jesus did not say they were not his sheep because they did not believe. Okay? Kundi ang sinabi niya ay they did not believe because they are not sheep. Yung contrast na makikita po natin. So, anong dahilan? Ano ang meron kulang doon sa dalawa pong yun? Of course, yung pananampalataya. Okay? Of course, yung pananampalataya. Therefore, ito yung resulta kung saan ikaw ay na bibilang kay Kristo. At yan yung bunga ng pananampalatayang puno. Walang pananampalataya mga to. Gusto nila to believe. Na sabihin mo na sa amin, ipakita mo na ikaw yung Messiah. Yan yung tanong nila. Pero doon, sa mga tunay na mananampalataya, although alam na nila si Kristo ang Messiah, of course, they believe. Sa atin, naniniwala tayo kay Kristo na siya yung Messiah po natin. That's why we follow and response for the call. Bakit? Kasi meron na tayong pananampalataya. Okay? Now, in verse 27, sabi ng Panginoon, I know them. So it means merong personal knowledge ng shepherd sa kanyang mga tupa. Right? This is a deeply comforting to you, to us. Comfort po sa atin po ito. Okay? Na ibig lang sabihin, kilala ka ng ating Panginoon. He knows you personally. Di ba? Alam niya. Kilala ka niya. Kaya yung salitang no, ibig lang sabihin, there is beyond deep relationship between doon sa salita pong yun. Yung sinasabi niya, I know Him. It's a comforting sa bawat isa po sa atin because there is a personal knowledge of God to you. Kaya alam niya ang bawat mananampalataya. He knows. Christ knows every believer. Kilala po niya. Di ba? Alam niya na meron kang struggle ngayon. Christ knows na meron kang struggle. Alam ng Lord na meron kang kinakatakutan. Alam ng Panginoon na meron kang kahinaan. At alam niya na meron kang circumstansya sa ngayon. Di ba? Yan yung dapat po natin makita. Kaya merong tinatawag na covenant knowledge
alam niyo, sa Biblia, kapag sinabi ng Biblia na knows o alam, ibig lang sabihin po dito ay pinili. Pinili ka. He has chosen you. Them. Sila, pinili po sila. Na ibig lang sabihin, yung pag-ibig na nararapat sa isang tao ay nakatungo sa iyo, nakasalalay sa iyo. Mga kapatid. Di ba? Alam niya. Of course, alam naman po natin, ang Diyos, alam niya, kilala niya po ang lahat. Okay? God knows intellectually everyone. Pero dito, sa binanggit niya po dito, mga kapatid, this is a covenant love para sa iyo. Kaya it is comforting. Kaya nga sabi ni John Calvin, God does not find men to fit to be chosen. Okay? But He makes them so by His grace. Yun po yung sinabi po ni John Calvin. That's why Christ knowledge, ang pagkaalam niya sa kanyang mga tupa, hindi ito reactive. It is a sovereign and loving. Wow, it's comforting. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon sa atin, no? Kaya meron pong comforting na kaalaman na dapat natin makita. So kung si Kristo, kilala niya at naintindihan niya ang bawat isa, ibig lang sabihin, Christ understand you perfectly. Kaya nga sabi ni Spurgeon, Christ knows His sheep with the knowledge of love that never fails. Kaya again, dito sa verse 27, sabi po dito, and they follow me. Okay? So, ibig lang sabihin, merong pursuit, merong ninanais ang isang sheep o isang tupa. Okay? Sabi po doon, and they follow me. Sabi ng ating Panginoon. Right? Ibig lang sabihin, ang tupa ni Kristo ay sumusunod po sa Kanya. Okay? Ibig lang sabihin, pattern po ito. This is a pattern of life. Every day in your life. Ibig lang sabihin, sumusunod ang bawat isa po sa atin. Right? Sumusunod. Every time in our life. Bawat salita ng Panginoon, mga prinsipyo po nito, ay ina-apply po natin. Okay? Paano sumusunod ang tunay na mananampalataya? May mga bagay. Una, of course, yung obedience. Ang tunay na ligtas. Right? Ang sino man na tunay na ligtas, meron siyang desire, a new desire na lumalago sa kanyang puso. Diba? Ano yun? Yung desire to obey Christ. The moment na ikaw ay naligtas, mayroong bagay na nangyayari sa puso mo. Diba? Yung susunod ka kay Kristo. Diba? Alam naman po natin, this kind of obedience will not earn salvation. Right? Pero, tandaan po natin, aagos po ito. The moment na ikaw ay naging Kristiyano, of course, na bago na ang puso mo i-close. Aagos po yan sa ating mga puso. Kaya tayo ay handang sumunod. May mga marami pang bagay kung bakit sumusunod ang mga tupa ni Kristo. Pangalawa, yung submission. Right? Following Christ means trusting His leadership. Okay? Susundin po natin po siya sa pangunguna po sa atin. Kahit ito po ay mahirap. Kahit ito po ay confusing.
Hindi natin alam. Pero susunod at susunod pa rin po tayo. Di ba? Sometimes, ang shepherd, dinadala niya ang kanyang mga sheep sa Bali, di ba? Yun yung kwento ng Psalms 23. Okay? Bago kanya dalhin sa green pasture, padadaan ka muna. Right? Saan kayo dadaan bago ka dalhin sa green pasture. And it happens. Yan po yung nangyayari po sa atin bilang mga tunay na tupa ng Panginoon. Di ba? Walang laging smooth. Kaya dapat maintindihan ng mga Kristiyano pong ito. Pangatlo, yung perseverance. Meron tayong perseverance. Di ba? Kung tunay kang Kristiyano, you always following Christ hanggang sa bandang huli. Kahit anong mangyari, susunod at susunod ka kay Kristo. Ibig sabihin, meron kang perseverance. No? Meron kang pagtitiis, meron kang patuloy na kalakasan na sumusunod sa ating Panginoon. Sabi nga ni John Owen, the saints persevere, right? Because the grace of God preserves them. Right? Yun pala yung reason kung bakit tayo nagpe-persevere, because God preserves us. Di ba? Kahit mag-stumble itong Kristiyano pong ito. Okay? Kahit mag-wander na palagi. Di ba? Pero tandaan po natin, they are not permanently abandoned, the shepherds. Bakit kaya? Because ang ating tagapastol always continue restores his sheep, his true sheep. Okay? Kahit dumaan pa tayo sa mga bagay na tinatahak po natin. Now, panghuli, in verse 28, merong provision ng ating Panginoon. Ito yung climax. Ang sabi ng Lord in verse 28, I give them eternal life. Okay? Tandaan po natin, yung lingwahe na ginamit ng ating Panginoon. Right? Hindi niya sinabi, I offer eternal life. Kasi kapag offer, merong something na imimit mo, no? Condition. There's something condition kapag offer ang sinasabi. Di ba? May mga certain condition. Hindi rin niya sinabi na reward. Yung salvation as a reward. Dahil sa effort na ginawa po natin, o dahil sa mga ritual na ginawa po natin, or any moral achievement. Dahil nagawa mo yan, binigyan ka ng eternal life. Hindi kundi diniklara ng ating Panginoon. He declares, I give eternal life. Di ba? Yung give, it is an active. Hindi ito tinapos, kundi aktibo na sinasabi ng ating Panginoon. Okay, tandaan po natin, ang ating Panginoon ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga tupa. Okay, so it means this is not a transaction. Okay, hindi ito contingent because of human merit. Dahil sa mga nagawa po natin, ang katotohanan po ito, okay, tawag ng mga theologians, this is a tinatawag na monergistic salvation. Okay? So it means salvation accomplished entirely by God's power and will. So it means it gives us a comforting words. Siyang nagbigay po sa atin. Kaya yung mga kapatid po natin, yung mga pinanggalingan po na mga simbahan, nawawala ang kanilang tunay na kaligtasan. Kaya hindi sila comforted.
Right? Walang comfort sa kanila dahil akala nila sila ang may gawa po nito. Nalimutan po nila na ito ay entirely God's power and will. Sana maintindihan nila na wala silang contribute. Wala silang kinontribute. Okay? Wala tayong contribution in our salvation. This is God's own work. Na ibig lang sabihin, ang Diyos ang gumawa ng lahat pong ito. It is a salvation of a full grace from the beginning to the last. Yan yung sigurado. Kaya mga kapatid, mahalaga na makita po natin. Kasi bakit binanggit po dito, I give them eternal life. So dapat malaman po natin what is eternal life, what is not. Bakit meron? Tandaan po natin, again, eternal life, it is not earned by good works. Wala po ditong kasama kung ikaw ay mabait o you are striving a moral na kung saan ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi ito achievement or anything. Baka may mga gumagawa po yun. Dahil nasanay po tayo sa mga ritual na ginagawa po natin. Baka yun yung iniisip at nagbibigay po sa atin. Right? O baka yung mga sacrament na ginagawa po natin, baka yun yung iniisip ng iba na nagbibigay sa kanila ng kasiguruhan. And even your baptism. Okay? Or even your ceremonial disobedience. Lahat po ito, it cannot grant eternal life. Okay? Kaya walang merit po dito. Kahit mag-strive pa. Kasi yan po yung talagang ginagawa. They are striving. They want demonstrate na sila yung may gawa po no. Okay? Demonstration po ito ng pananampalataya. Kundi ito ay isang biyaya na na-receive po natin ng pananampalataya o anumang gawa. Okay? Na dapat natin maintindihan ang kaligtasan pong ito, it's a matter of grace from first to last, monergistic grace. Diba? Kaya ang Diyos ang gumagawa po nito. God alone acts to save. Kaya meron tayong role. Meron po tayong responsibilidad is to believe and to receive. Tandaan po natin mga kapatid, the moment na ikaw o sino man ikaw ay nakikinig, the moment you trust Christ, right? It means you are already shared in the life of God. It means continuous through this life, sustaining, guiding, and preserving you. Right? Okay? Mga kapatid, mahalaga na maintindihan po natin po ito. Ang buhay na kung saan ay ni-enjoy po natin dahil meron na tayong buhay na walang hanggan. Hindi ito tinatawag na unending existence. It is a quality of life. Kaya kung ikaw ay may nagsasabi ka, may buhay ka na walang hanggan, dapat yung buhay mo bilang Kristiyano ay di kalidad po yan. Right? Hindi yung namumuhay ka as is na parang hindi mananampalataya. There must be a quality of life. Okay, why? Because every believer, we must remind that we are participate in the very life of God. Imagine, nakikipag-fellowship po tayo sa ating Diyos, sa Kanyang anak at sa banal na Espiritu. Magmula noon hanggang ngayon, ibig lang sabihin yung eternal life, there must be a flow in our life. Yan yung palatandaan. It is a mark by
peace, di ba? Dapat meron kang kapayapaan kung talagang meron kang buhay na walang hanggan. Dapat markado ang buhay mo. Hindi, baka balisa ka sa lahat ng mga bagay. No? Kunting problema, agad-agad nagwawala. Hindi, dapat meron kang kapayapaan. It's a mark by peace, purpose. Di ba? And joy. Na ibig lang sabihin, yung joy, hindi lamang yung joy because alam mo na meron kang buhay na walang hindi. Dapat ito ay tumatagos, it transcends in any circumstances. Why? Because dapat ikaw na mananampalataya, it was grounded in Christ. Di ba? Kung talagang tunay na mananampalataya tayo, yung joy na ating nararanasan, alam po natin na ito ay grounded kay Christ. Kaya even kahit ano po ang kinakaharap po natin, yun ang dapat marka ng isang tunay na Kristiyano. Hindi talunan. Kanina, kinanta natin yung victory ba yun? Oo. Dapat yun. Mag-materialize po sa atin. Diba? Imagine ang isang shepherd, imagine yung isang shepherd with our Christ ay ibinigay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga sheep. So it means there is an special, ang Panginoon bilang shepherd is a special past. Special po siya. Why? Because, of course, binibigyan ka ng abundant and safe. Alam na natin, yung mga abundant, hindi lang sa mga material. Dahil tayo ay punong-puno sa spiritual na mga bagay. No? Dapat, hindi ka na nga dapat nalulungkot eh. Hindi na dapat tayo malulungkot because we know it. Diba? Kaya mga kapatid, kung tayo po ay truly trusting our shepherd, dapat lalabas ang mga bagay pong ito bilang Kristiyano. Lalabas ang mga mabubuting gawa sa iyo, lalabas ang mga panalangin, ang mga moral living, right? Okay? Dapat nakaangkla lahat po yan sa masang magandang balita. Tandaan po natin, ang buhay na walang hanggan, it is a gift from Christ. Okay? Yung iba, mayabang di ba? Because dahil meron silang buhay na walang hanggan, marami po tayo nakita ng ganyang mga Kristiyano. We must receive it humbly and gratefully. Okay? Na dapat pinagpapasalamat po natin. Kaya bilang mga mananampalataya, we should rest in the assurance, right, na ang ating kaligtasan ay sigurado. Bakit? Kasi binigay sa iyo, hindi mo naman pinagsikapan yan, hindi mo naman pinag-ingatan yan. Binigay sa iyo. Okay? Binigay po sa atin. Kaya matuwa ka. Dahil tayo, kahit nandito pa tayo, nabumuhay pa tayo, na marami po tayong kinakarap. Pero tandaan po natin mga kapatid, last verse, in 28, sabi po niya, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. This is a strongest promise na ginawa ng ating Panginoon. Right? Ito yung pinaka ginawa ng Panginoon na pangako sa bawat isa po sa atin because there is a certainty of your salvation. Sabi niya, never perish. This is a strongest possible negative expression. Okay? Na ibig lang sabihin, they are absolutely never perish forever. Yun po yung ibig sabihin po nun in Greek word. Ito yung translation niya, ito yung meaning po niya. Na pag sinabing never perish, they shall absolutely never perish forever. Ibig lang sabihin, from glory, from glorification, going to glorification. Okay? Doon po ang katapusan. Okay? Kaya dito, walang pakundangan, walang
Hindi ka dapat mag-iisip ng anumang uncertainty na bagay. Okay? Dahil dito, ang pagkasabi ng ating Panginoon, there is no room for uncertainty. Bakit? No? Biglang sabihin, merong protection ng ating Panginoon. Sabi niya, no one will snatch them out of my hand. This is a protection of our Christ. Yung salitang snatch means to seize violently. Kaya sinasabi ng Panginoon that no external power can take believers away from Him. Mga kapatid, this is a comforting word. No? Na kung saan sinasabi mong ligtas ka, pangatawanan mo yan. Dahil dito walang pwedeng kumuha sa kamay ng Panginoon sa iyo. Kahit demonyo pa yan. Okay? Wala daw external power para ikaw ay alisin sa kamay ng ating Panginoon. Na ibig lang sabihin, ang isang mananampalataya ay walang pag-aalinlangan sa pagliligtas niya sa bawat mananampalataya. Okay? Dahil ikaw ay nasa kamay ng anak, nasa kamay ka ng Diyos. Kaya nga sabi ni John Calvin again, our salvation is safe because it rests not in ourselves but in the hand of Christ. Right. Yan po yung pinakamaganda na ibig lang sabihin, yung kasiguruhan ng ating kaligtasan does not depend on how tightly we hold your Christ. Kasi sabi nila, kailangan kumapit ka kay Kristo. Kapit lang kay Kristo. Hindi yun eh. Kung paano ka tinatanganan ni Kristo, yan na dapat makita po natin how Christ tightly hold us. No? Na ibig sabihin, hindi po pwede bitawan ng ating Panginoon. Paano pa natin ipapamuhay po ito? In our application, ibig lang sabihin, again, examine yourself. Sabihin po natin, napapakinggan mo ba ang boses ni Kristo sa iyong Biblia? Ngayon, kung napapakinggan mo ba, meron ka bang desire, gustong-gusto na sundin ang iyong pastol? O baka hindi. Because, tandaan po natin, ito yung tunay na marka ng isang tunay na tupa. Kaya manangan ka, okay, sa seguridad ni Kristo. Tandaan po natin, lahat po tayo umaharap anumang mga pagsubok. Lahat po tayo umaharap anumang temptation o anumang pag-aalindangan. Pero kailanman, ang isang mananampalataya, tunay na mananampalataya ay hindi po mawawala sa kamay ni Kristo. But Christ will never lose His sheep. Na ibig lang sabihin, you are safe. Your salvation rests on His sovereign grace, not your strength. Dahil ikaw ay kakapusin. Wala kang kakayanan. So, biglang sabihin, nakasalalay po ang ating kaligtasan sa soberanong biyaya ng ating Panginoon. Kaya ikaw, kung wala pa kay Kristo, come to the shepherd. Kung hindi mo pa pinagkakatiwalaan si Kristo, lumapit ka sa Kanya. Why? Because God is still calling. Our good shepherd is still calling. Kaya ikaw ay magsisi. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan at manalig ka sa Kanya. Dahil sino man na lumalapit kay Kristo at tulad ng pinangako sa akin, sa atin at sa inyo ay merong buhay na walang hanggan, kailanman ay hindi makukuha at mawawala sa atin.
Manalangin po tayo. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na aming napakinggan. At isa na naman po ito na nagbigay po sa amin na Diyos, nagpapaalala po muli sa amin sapagkat alam po ninyo na kami po ay bat-bat ng lahat ng bagay at sometimes nakaka-apekto po ito sa amin. Kaya salamat po timingly na ito po ay nagpapasariwa po sa amin ng Diyos. Kaya tulungan niyo po kami na matawiran po namin mga lahat ng bagay na nagpapahina po sa amin at maalala po namin po ito ang pangako mo po sa amin po, Diyos. Lalo na po ang aming pastor na si Kristo na siyang nagpapastol po sa amin. Salamat po, Diyos, sa mga comforting na salita mo na aming pinagbubulay-bulayan sa oras po nito. Lord, maraming salamat at naway nalugod ka po sa aming pag-aaral ng iyong salita at malaking pakinabang po ito sa amin. Lalo na po, Diyos, sa mga wala pa kay Kristo. Ito po ang dalangin sa pangalan ko ni Jesus. Amen.